kulay ng iyong buhok, puputi dahil sa dami ng pulbos, pero magsasara ang skin pores at titigil ang patuloy na pagpapawis, no? Ganon din sa dibdib at likod, lalo na para proteksyonan ang baga. Kung alam lang ni Melchor yon, hindi sana inabot yung ganon, di ba? Pero tayo po ay natututo sa karanasan ngayon ni Melchor. So avoid po natin na tayo ay diretsong ligo kapag pawis, no? Kailangan sumara ng sumara yung skin pores. Paano natin malalaman na sumara na? Makikita natin na natutuyo na po, no, yung ating katawan at yung pulbo ay hindi na nababasa. Pag sa unang lagay po ng pulbo natin sa katawan na lumalabas ang pawis, mababasa ulit yung pulbo. So tuloy-tuloy nating lalagyan hanggang ma-block yung skin pores. At pag tumigil na po yung pagpapawis, pwede nang maligo. Yun, di ba? So samantalahin natin na hindi pa tayo pinapawisan, saka tayo maligo. Alright. Yun po ang mga na-trace natin na pagkakamali ni Melchor. Unless meron ka pang ibang naaalala na baka maling ginawa mo na nag-cause ng pagkakasakit mo. Sa experience ko po, parang yun na yung pinaka... Yun na yun. Alright. Hindi ka naman nahihiga sa lapag. Paglasing po. Paglasing! Hindi mo ba siya pinapapasok sa bahay paglasing? Pinapapasok po. Eh kaya... Alright. So, ibig sabihin, pag nalalasing ka, kahit inihihiga ka na ni Missy sa kama, gumugulong ka pa rin sa sahig. At ang sahig nyo ay sementado. Apo. Yun. Yun po, nahuli natin ang isa pang pagkakamali ni Melchor sa kanyang katawan, no? Sa kanyang kalusugan. Bawal na bawal po na humihiga tayo sa lapag. No? Kaso lasing, walang pakialam. Kasi po, parang hinihigop ng hinihigop ng baga yung lamig ng semento. No? Hindi baling humiga na po kayo sa aspalto kung kayo ay lasing. Kasi ang aspalto po ay mainit. No? Pag humiga ka sa aspalto, wala kang bukol sa baga kasi mainit yung aspalto. Pero kung sementado or naka-tiles po ang inyong sahig, ay hindi pwede. No? Kaya ang pinakamaganda po, kung gusto nyong gumulong-gulong sa sahig, dapat ay kahoy ang inyong sahig. Pero kung sementado po yan, kahit nalagyan ninyo ng makapal na kutsyon, tumatagos pa rin yung lamig sa baga at nagkokos ng perwisyo. Dahil isang pack ng sigarilyo, no, per day, may 3 times a week na pag-inom ng alak, sabay puyat, sabay pagulong-gulong sa sementadong sahig, hindi mo ba kaagad naramdaman, Melchor, yung epekto nitong mga hindi magandang ginawa mo sa iyong kalusugan? Naramdaman ko yung kaya lang hindi ko pinapansin. Ano yung sumunod mo ng naramdaman? Sa gabi parang nahirapan din ako matulog. Tapos paggising ko, masakit yung katawan ko. Una mong naramdaman, masakit. Bakit masakit? No? Tinanong mo ba sa misis mo, baka habang tulog ka at lasing kay binugbog? Baka nga. Hindi naman. Hindi naman. So, bakit masakit ang katawan? Hindi ba siya dumadaing nung umpisa bago ma-diagnose sa kanyang sakit? Yun lang pong minsan pagising nga niya sa umaga, sabi niya masakit ang likod ko. Sabi ko, ang inisip ko naman noon, baka lang kako mali yung pwesto niya. Oo, kasi malambot naman ang higaan. Bakit paggising mo, masakit ang likod mo? May panahon ba na umabot dun sa punto na kailangan mong doblehin ang unan or triplehin ang unan para lang makaginhawa ka sa paghiga? Ano nga sabi ko sa kanya, dagdagan yung una ko, parang nahihilo ko. Ay, parang nakakahilo. Parang, anong tawag doon? Parang nalulula pag nakahiga dahil doon sa tubig sa baga. No? Tapos dinagdagan mo nga ang unan. Nakailang unan? 3 po. 3 patong ng unan bago makaginhawa sa pagtulog. Umabot ba dun sa punto na nakaupo ka nang natutulog? Hindi naman. Hindi pa? Okay. May mga ganon. May mga taong may tubig sa baga na nakayuko na lang sa table, no? At hindi na magawang humiga para makatulog na mahimig. So, hindi mo inabot yon. Kasi nasa field ka sa trabaho mo, may mga times ba na kailangan mong umakyat sa hagdan, walang escalator, walang elevator? Parang laging gusto ko na umuwi. Parang, Ayaw. gusto ko nang umuwi. Gusto na umuwi. Ganon. Pero anong punto o gano'n mo katagal nararanasan yung mga hingal na yon at hirap sa pagtulog bago kayo nagdesisyon na pumunta na sa doktor? Tanda ko po, nung 2012 may seminar kami. Okay. Nung bandang 9 a.m. nagigising na ako. Gising na ako eh.
hindi na ho ako nakabangon. Medyo kinakat na ho yung hininga ko. Oh, tatlong una na patong sa ulo, tapos hirap na halos Hirap na. huminga. O ano nangyari sumunod E di, inihatid na ho pa uwi. ng mga kasamahan mo sa trabaho? Kaya simula ho noon, nag-leave na ho ako. At sabi ni Noemi, ilang doktor kayong pinuntahan at ilang ospital, no? At hindi naman kayo nakikinig o nanonood sa Hiling Galing. Paano kayo napunta sa Hiling Galing? Nirefer po kami nung kapatid ko, ang taga Novaliches. May angel pala kayo. Ano sabi sa So inyo? sabi ko kunin na lang yung number, tatawagan ko. Paano ka nakumbinse ng kapatid mo na pwedeng gumaling si Melchor sa Hiling Galing? Kasi po nung malaman namin na gano'n, kasi yung sinabi sa amin ng doktor na stage 4, pero hindi naman niya kinonfirm. At tanong ko kasi sa kanila kung gaano katagal pa Ang buhay ni Melchor. after nung operation, kung sakali. Mga 3 to 4 months daw po. Ang sabi niya, okay. sabi niya, Malungkot mamamatay din naman ako in 3 to 4 months. Ba't pa ako magpapagamot? Sabi niya. Okay. So, hindi ko naman maanong Tapos magkano pa ang cost ng operasyon? 375,000 po. Yun yung hiningi sa amin doon. Yung nagagasusin mo, plus kabaong, plus servisyo Kaya ng nga po, punerarya, mapapamahal na. Yeah. So yung pampa-opera, bili na lang ng kabaong, yun ang naisip mo. Bigyan na lang sa Parang ganun. misis. Okay, so malungkot yung panahon na yun, ha? So, sabi nung kapatid ko, try mo yun. Sabi ko, hindi ko naman parang pwedeng basta na lang hintayin. Okay. Sabi ko, maghahanap ako ng herbal medicine. Sabi ko, Alternative. alternative. Opo. So, sabi ko sa kapatid ko, sige, kunin mo yung number tsaka address. Tatawagan ko. Swerte ka, natagpuan mo si Ate Gemma. Opo. At pinayuhan ka ni Ate Gemma ng Hiling Galing Tapal Cream. Yun po ang nakapagtanggal ng tubig sa baga ni Melchor. Opo. Kasi sa ospital, kung hindi pa ganun kalubha, bubutasan ka, tutubuhan Opo, ka, sabi tutubuhan. nila, Yun no? po yun. Pero dahil malubha na si Melchor, parang operasyon na talaga ang kailangan, no? At yung Healing Tapal Cream, gaano kadalas niyong ginamit? Everyday po. Every day o every night? Every night. Every night? Every night. Bago matulog sa gabi? Opo, opo. Dibdib at likod ba ang nilagyan mo? O yun, dibdib at likod na kasi nagmamadali na si Melchor. Pero para sa mga pasyenteng hindi naman masyadong malubha ang kondisyon, pag may tubig po sa baga, pwedeng sa dibdib lang, the following night, sa likod naman, parang i-alternate. So, tama yung ginawa mo, Noemi, na magkasabay na, dibdib at likod na ang tinapalan mo ng Hiling Galing Tapal. Mabilis yung Hiling Tapal Cream eh. Yun po ang humihigop doon sa tubig sa baga. At the same time, pinalambot pa yung bukol, no? Doon sa baga ni Melchor, no? Pero sinabayan ito ng hydrating diet. At bago po nag-hydrating diet si Melchor, nag-detox protocol muna. Nakayanan mo yung detox protocol? 3 days. 3 days. Okay. Yung iba, 1 day lang po sa detox protocol. Suko na. Sumusuko na. So, medyo matyaga si Melchor, no? At yung kasi ang paraan po ng Hiling Galing, ang detox protocol diet, para mas mabilis na ma-flush out ang mga toxins sa system ng pasyente sa pamagitan ng pagwiwi, pagdumi, pagpapawis, no? At matapos ang detox protocol diet, pag medyo gumaganda-ganda na ang kondisyon ng pasyente, ay nag-shift na po sa alkaline hydrating diet. Yun ang sumunod na tinuro ni Gemma sa inyo, no? At nasunod mo naman, okay? Tapos, nagpa-araw na, no? Tuwing Yun yung 7. Tuwing 7 to 7:30 in the morning.